Ay, hindi po ako hari. Prinsipe lang. Prinsipe. Kasi yung hari, medyo masyado na mataas. Ayan. Thank you for this opportunity po to share with you a very delicious topic. Sweet, not bitter. Tapping the vast potential of cacao production and processing. Ayan. That's it. Mari ko po malaman po kung meron na dito sa inyo nagtanim na ng kakao. Meron na. Thank you very much. Sino dito ang hindi pa nakakain ng cacao fruit? Kung talagang hindi pa. Ayun, meron isa. Sige. Sige, magbigyan kita ng isang cacao fruit. Hindi pa nakakain si Mami. Ayan, takas na lang. Sige. Ayan. Ito yung tinatawag na BBC 123. Ayan. Pwede mo kainin, pwede mo isipin mo kaya. Meron pa ba? Yung talagang honest. May apat dito. Sige. Isa lang kayo magkasama kayo? Sige. Thank you. Hinga na lang kayo. Sige. Madali lang to. Meron pa naman sa labas, kaso for sale. Ayan. Since ako sa hindi nabigyan, pwede mo kayong order naman. Alright? Kasi alam ko po, yung cacao fruit, hindi normally nabibili sa palengke. Ayan, meron yung mga dragon fruit, may mga grapes po yung cacao. Usually sa mga trade fair lang nabibili or pupunta kayo mismo sa isang farm. Isa po yung proof na sobrang baba talaga ng supply ng cacao, pero buong mundo kumakain ng chocolate. Ayan. I'd like to start this presentation with a very short quote. Ayan, sabi po dito, Counsels on Agriculture by Ellen White. She said, God gave to our first parents the means of true education when He instructed them to till the soil and care for their garden home. Ayan po, I will only share 3 stories this afternoon. First, paano kami nagsimula. Second, paano namin ginawa at paano niya rin pwedeng gawin. And third is ano-anong mga bagay na pwede natin pagkakitaan sa cacao industry. Ayan, ito po yung Lola Hilda ko. Galing po siya ng Panay, tapos nag-migrate sa Mindanao. Tapos siya po ang unang nagtanim ng aming cacao sa Agusan del Sur, 1973. Yan, 1 hectare lang po. Tapos yung seeds na ginamit niya, kinuha lang niya sa neighbor na nakapunta sa Davao Oriental. Yan, dinala niya sa Espinalim. Next one, but unfortunately po, sa next slide, in the year 1980s po, yung cacao farm is, inatake po siya ng unknown mga fungus at mga diseases that time. Almost 95% po is na wipe out. Ayan. So this is one of the very sad story na nangyari sa aming farm. Kaya yung Agusan del Sur po nagpalit. Ayan, lumipat kami sa Falcata industry. Ayan, yung Agusan del Sur po, I think in the Philippines, nagsusupply na for paper and plywood production. Ayan. And in the year 2015 po, my father, my Papa Jaime, ayan, naka-receive siya ng 100 cacao seedlings mula sa Daily Bar. And luckily, mayroong 50 na nabuhay. Ayan, mga hybrid na ito. Sa nanay ko, sa lola ko na tayo, mga native pa yun. Ayan, naniniwala pa rin po sa story na life is like a box of chocolates. You will never know you're gonna get. Ayan, kasi po ang nangyari, dito pa ako nagsimula. March 2018 po, when I was a college student sa Davao del Sur. Few weeks po, gagraduate na sana ako ng college. Kaso, nagkaroon po ako ng anxiety and depression. For 8 months po, nagkulong po ako sa aking kwarto. Tumigil po ako sa pag-aaral. Tapos, nag-drop out. Ayan. That time, ngayon po, ang timbang ko po is 68 kilos. Nung time na depress ako is 48 kilos. Yan po ang effect sa akin that time. Kaya nung dumating sa point na parang hindi ko na kaya, pinili ko talaga yung sarili ko na pumunta sa psychologist.
that time po, yung iniisip ko is parang mas madali na lang na tapusin yung buhay kaysa sa pumunta sa psychiatrist. Pero pinilit ko pa rin kasi may mga small voice na nagsasabi sa akin na it's wrong and you have to consult a professional. And then, kaya after the session po, umuwi pa ako sa aming province sa Agusan del Sur from Davao del Sur kasi naghahanap ako ng parang peaceful ba na ambience, quiet environment away from the city kasi isa po yun sa isang sa mga factor kung bakit ako na-depressed. And then one day po, when I was roaming around our farm, I noticed the remaining cacao trees na tanim pa ng aking grandparents. May mga natira pa na mga around 100 trees that time. And nalaman ko din na marami sa mga cacao farmers sa aming lugar na pinabayaan ang kanilang mga cacao kasi sa sobrang baba ng presyo. Ayan. Kaya since nag-drop out na naman ako, marami akong free time. Ang ginawa ko po, I started to take care of the remaining cacao trees. Tapos yung mga ibang fruit na natira, gumawa na ako ng sariling nursery. Ayan, next slide. Tapos nagtanim ako ng mga bagong seedlings para mapalitan yung mga luma. Ayan, yung nursery ko po nasa backyard lang namin, sa likod ng aming kusina. And ang nangyari po, every morning, pag-gising ko, parang na-excited ako, tumubo na kaya yun. Kinabukasan, di pa tumubo hanggang sa little did I notice po na habang lumalaki yung mga seeds, parang na-observe ko na parang I felt better each day. Ayan, physically, emotionally, spiritually, and of course, mentally. And by God's grace po, I found hope in cacao farming. And not just hope, but also I found my healing. 2019 po, after around 8 months, bumalik po ako sa aking mga depression. Ayan, doon po nagsimula yung story ng Cacao Prince. Nung bumalik ako sa school. Kasi ilang week na sana, nag-graduate na ako eh. Bumalik ako, another 1 semester na naman. Doon po, in my free time, nagbibenta po ako ng mga tablaya sa aking mga classmates, sa aking mga teachers, para ngayon na din, pang-baon ba. Ayan. Pero that time, wala pa po akong sariling processing. Kaya yung ginawa ko, nagpapatulong ako sa mga neighbor ko na mayroong grinder, mayroong mga molder, tapos binibenta ko sa school. Yan po yung picture ko sa right corner. Yan po yung pinakauna namin packaging. Ayan. Napakasimple lang. And habang tumatagal, kahit hindi masyadong maganda yung packaging namin, pero sarap na sarap yung aming mga clients. Kasi sabi nila, ramdam talaga nila na 100% pure cacao talaga. Walang chemicals, walang preservatives, walang mga additives. Just 100% cacao beans. Ayan, tapos later on, yung mga nasisave ko na pera, nag-enroll ako ng cacao training sa Davao City, sa Kayinan. Kasi kung gusto pa nating talagang mas in-deep mas maganda makapag-attend tayo ng cacao training na actual talaga sa farm na yung owner is meron talagang mataas na experience. Ayan. Ayan po, March 2020, nag-graduate na sana ako. Ayun, nag-pandemic na naman, nag-lockdown, nagsara yung school namin, hindi naman ako nag-graduate ulit. Ayan, tapos natigil pa yung aming production kasi hindi ka na makapunta sa mga processor. Pero ang good thing po na nangyari, yung mga seedling ko na tinanim mga few months ago, lumaki na. Ready na for planting. Kaya, nung pandemic, the luxury of time, because of lockdown, we planted around 1,000 cacao trees in our farm. Tapos, habang yung mga neighbor namin, para bang they're blaming one another, they're screaming one another, parang dahil sa nangyari sa mundo, yung ginawa ko namin, tahimik lang, tanim kami ng mga cacao seedlings, bawat araw, 10 seedling, 20 seedling, hindi talaga biglaan, 1,000 agad. Buong buong pandemic yun, natanim yung 1,000 cacao trees. Ayan. Sa amin po, positive po ang nangyari dahil sa pandemic. Ayan. Next slide, sir.
Pero sa mga neighbor po namin, hindi gano'n. Ayan. Habang kami nagka-thrive sa aming farm kahit may pandemic, yung mga neighbor namin, napansin nila yung kakao namin, gumaganda yung katabi natin Pumunta sila sa amin kasi gusto din nila magpaturo kasi yung mga farm nila, hindi na nakabawi ng mga pag-atake ng mga pests and diseases. And then, meron din sa kanila na gusto na din nilang putulin kasi nga yung cacao beans binibili ng ibang traders mga around 80 pesos per kilo. Ayan. Pero sinabi ko sa kanila, huwag niyong putulin kasi I think meron tayong solusyon na maaaring magawa. Ayan. Kaya doon pa ako nagkaroon ng idea na magtayo ng sariling processing. Ayan. Sobrang ganda po ng aming machine. World class talaga. Meron pa ako, before yung pandemic, nakaipon pa ako ng 12,500 pesos. Kaya ang ginawa ko, tinunta ko yung neighbor namin na welder. Local na welder. Taga-welder kayo ng mga bintana Tapos, meron din carpenter. Bumili kami ng 1 horsepower. 1 lang. Napakahina talaga. Gumawa kami ng DIY lang na grinding machine. At saka yung tractor namin, kahoy lang. Ayan, made from jackfruit tree. Tapos the rest ng ibang process, manual na. Pag magsa-start tayo ng tableya processing, itong dalawa yung talaga, pinaka-kailangan. Kung hindi pa ito kaya, kahit yun lang muna. Kasi ito, pwede lang manumanong, parang titik-tikin yung mga buto. Nag-start kami, 3 kilos, ayan, 5 kilo, 2 kilo. Yung kapitbahay namin, minsan nagdadala half kilo lang. Sige. Kasi may experience naman ako sa computer. Kasi nung college ko, yung course ko is computer science. Kaya online, yung namin, marketing strategy, walang problema sa demand. Supply lang talaga. And then, hanggang dumating sa point, isang buwan, nakatapos kami ng 30 kilos. Tapos, pagka next month, 40 kilos. Ngayon po, baka meron pong makapag-guess ilang kilo na per month yung production namin. Ayan. From 30 kilos a month to 2021, ngayon po, 300 kilos kaya po isang buwan. Ayan. And next slide, on this year po, nakatanggap kami ng, we're lucky po, isa po kami sa napili na startup ng Department of Agriculture. Through Young Farmers Challenge Program, nakatanggap kami ng Venture Capital Grant Fund. Kaya ayun po, from our kitchen, ayan kasi parang na-disturba na yung parents ko sa kitchen. Nagpagawa na ako ng maliit lang na processing building at facilities. Ayan, nadagdagan na, meron ng solar dryer, saka meron ng comfort room. Ayan, priority talaga yun kasi pagkain yung ginagawa natin. And then, yung grinding machine ko from 1 horsepower, dahil sa YFC naging 2.5 horsepower na. Ayan, mga 4 times faster than the previous machine. And then, ayan. So, di po kaya sa buong oras na ma-discuss natin lahat. Pero ito po yung mga tips ko kung magpa-production kayo. Sa mga magpa-processing naman, next, sige. First is quality planting materials. Ayan, importante po yan. Yung ginagamit natin ng mga seeds or seedlings, yung talagang mga top producer. Kung tatanungin niyo ako ano yung in our own experience, ang pinaka malakas in terms of harvest, una is UF18, next is BR25, and then W10. Pero don't worry po kung hindi ito available sa inyong lugar. Kung meron yung kanina, binigay ko PBC 123, UIT1, K1, maganda din yun. Ayan. Kung wala talaga, yung native lang yung available, okay lang. Bakit? Yung cacao seedling po at yung cacao trees, pwede po siya i-side graft. Ayan, side graft. Ang gagawin nyo lang, hanap kayo ng kakilala na marunong mag-grafting, bumili kayo ng sayon. Pwede kayo bumili sa Davao ng sayon. Tapos, ayan, meron naman tutorial sa YouTube paano yan gawin. Yung native nyo, or yung variety na pangit, lalagyan nyo ng sayon na maganda. Tapos, pag bumunga na yung maganda, puputulin na yung luma, yung cacao nyo, magiging productive na. Ayan. Tapos next is attend talaga ng cacao workshop. Minsan po may nag-seminar kami sa Iloilo.
Tapos after 2 years, nag-chat yung, yung isa sa mga participants, Sir, 2 years na, di pa tumubo yung cacao seedling. Ayan, bakit ano bang ginawa mo? Ayun po, tinanim po namin. Inalis mo ba yung seed bag? Aalisin pa pala yun. Kaya pala dito mo po naging bonsai yung kanyang cacao. Kasi yung, ewan ko anong nangyari, hindi nila natanggal yung seed bag. Kaya importante po na mag-workshop talaga. And then, work progressively. Ito po, magiging honest po ako. 2019, nag-start kami, nag-train sa Davao City. 19 po kami. Ilan na lang natira ngayon sa amin? 2 na lang. Ano nangyari sa iba? Yung nangyari po sa iba, excited na excited. After seminar, kinabukasan, tanim agad. 2 hectares, 3 hectares. Meron pang isa, OFW na mag-asawa. Alright? Galing sila ng US, pumunta dito. Lahat ng savings nila, 40 hectares cacao farm. Isang bagsakan. Ano nangyari? Bagsak talaga. Kasi, ito po, magiging honest po ako. Marami pong aaralin sa cacao farming. Hindi po yan sa isang taniman, sa 2 taniman, makukuha mo lahat agad. Kaya yung recommendation namin, this month, tanim kayo 20 seedlings na. Para at least makita nyo, oops, may mga pesting na ganito. Anong gagawin? Next month naman, oops, mukhang masyadong, naman yung shady. O yung sunlight, over sunlight naman. Oops, may mga stagnant waters. Hanggang sa buong taon, for example, 50 seedlings a month. After 1 year, ilan na yun? More than 500 na yun. So, yan po yung ginagawa. Plant progressively. Alright. Next is think long term. First fruiting po is 2 to 3 years pa. Ayan. So, hindi po ito tulad ng ibang crops na pag nagtanim ngayon, next month harvest agad. So, medyo mahaba yung thinking natin dito. Tapos yung ROI sa production, mga 4 to 6 years pa. Depende sa skills. Ayan. Hindi sa demand. Depende sa skills ng may-ari or ng nag-aalaga ng farm. And then, plant side crops. Yung ginagawa po ng iba, nagtanim ng kakao. Kakao lang, tapos mga damo. Ayan. So yung ginagawa namin, tinabihan ng banana, papaya, sa ilalim, turmeric, ginger, at saka kamote. Kasi 3 years pa first fruiting. Habang hindi pa nagbubunga, kaysa damo yung tumutubo, yung harvest ko sa banana, bili ng aduno. Yung harvest ng papaya, bili ng pangsweldo ng taga-linis ng farm. Meron pang yung ginger. Yung ginger turmeric kahit medyo shady, okay lang. Alright? So, plant side crops. Next is network with cacao stakeholders. Kung meron mga chocolate factory sa inyong lugar, may mga cacao cooperatives, be friends with the staff or the owner. Malay mo, ikaw yung future nila magiging supplier. Pero kung wala pa naman chocolate factory sa inyong lugar, be the first. Yan. You don't need to be the best. Sometimes you have to be the first. Ayan. Baka malay natin, in the next few years, isa sa inyo dito ang pinakauna talaga na mayroong cacao farm sa inyong barangay, sa inyong munisipyo, o kahit sa purok nyo lang. No? Kayo may pinakaunang cacao farm. Ayan. Tapos, may mga program din sa government, mayroon sa DA, sa DTI, magtanong tayo. Kasi baka mayroong program, hindi lang tayo aware. Ayan. Next slide. Ayan, sa processing naman, no? Mabilisan na talaga. Quality cacao beans. Ayan, yung quality cacao beans po, pag bumibili tayo, dapat sorted. Ano yung sorted? Hiwalay po dapat yung big beans, small beans, at medium beans. Kasi nangyayari po sa iba, bakit yung lasa mapakla? Kasi hinalo nila yung maliit at saka sobrang lalaki. Pag nag-roasting po yan, yung maliliit, hindi na yung tableya, uling na yun. Tapos yung malalaki naman, pag hinalo mo sa maliliit, yung gitna yung hilaw. Ayan. So dapat hiwalay yung small, medium, at large. Ayan. Next is attend ng mga processing workshop. Ayan, para matutunan paano ba mag-roasting, paano ba yung cracking, winnowing, grinding, molding, packing, labeling, storing. Kaya yung suggestion po namin, process progressively. Ayan. Hindi po tayo nung nag-start ng tableya processing, bukas, pagpaprocess ako 500 kilos. Kasi mahal yung kakao, 500 kilos. Huwag po kayong matik.
na pag malaki ang gagawin, malaki rin yung kita. Work progressively. Kasi po, ito po sa roasting, lalo na sa mga fermentation, medyo kailangan po siya ng mga trial and error muna. Kasi iba-iba yung bawat lugar, iba-iba yung kakao na meron. No? Iba-iba yung iba, maulan. Yung drying sa mga lugar na maulan, iba sa mga lugar na may init. Ayan. Next is, think medium term. Yung ROI po sa cacao processing is mga 2 to 3 years pa. Ayan, 2 to 3 years pa. And then, process variants of cacao products. Ayan. Pag nagbibenta po tayo ng mga cacao products, tulad po sa aming Tableya, meron po kaming 3 types ng packaging. Meron po kaming yung golden pouch, yung sa dulo, yan yung sa mga pasosyal, yung regalo. Ayan. Meron din kami yung katabi niyan, yung pinakadulo, paper pouch, sa mga middle income. Ayan. Tapos yung nakahiga, ayan. Sa mga consumer lang na ordinary, no? Para kuha mo lahat. Pag may kapitbahay ka, yung pera niya is medyo limited lang, yung pack. Ayan. Pag may mamamanhikan, golden pouch dapat para sa diba? Ayan. Next is network with cacao stakeholders. Ayan, kung may mga pasalubong center sa inyong lugar, may mga coffee shops, make friends with them. Kasi po yung mga binibentahan po namin ngayon, yung mga gumagawa ng sikwate, may mga gumagawa ng puto, nagsasampurado. Ito sampurado. May market ka na yan, yung isang mga tawag dito, yung mga nag-feeding. Kasi palagi arroz caldo. Doon sa amin, sampurado yung mga feeding. Ayan. Tapos, kung meron din program yung government natin about processing, pwede din tayong mag-join. Ayan. Next. Ayan, ito yung mga cacao products na pwede natin gawin before I end. Next slide. Ayan, chocolates. Tapos, sikwate, champurado. Don't worry about the capital and cost. Nagbigay pa ako ng copy nito sa ating staff. Hindi pa kayong binigay nito sa baba. Ayan, white chocolate, cocoa butter, cocoa powder, cacao nibs. Yung cacao nibs po, pwede pong gawing toppings sa mga cake, granola, salad. Ayan. Kaya para lang sa peanut. Ayan, cacao wine. Yung formula nito, available sa DOST. Next is cacao beans, of course. Next, pwede kayong maging supplier ng cacao seeds for planting. Ayan. Then, cacao seed drinks. Ayan. Pili lang kayo. Cacao briquettes, uling. Wala sa, yung balat ng cacao. Sa iba, tinatapon. Doon sa Davao, ginagawang uling. Ayan. Next. Ayan. Sa mga artists, fossilized na mga cacao leaves. Next. Ayan. Pag dumating talaga sa point na talagang pinaka-expert na kayo sa inyong barangay, pwede po kayo maging consultant ng cacao. And then, ito po, Gaisano Digos. Nakapagpasyal po ako sa Gaisano Digos. Nakita ko po, lotion, cocoa butter. Ayan. And then, next, ito naman po yung processing namin ngayon. Yung farm po namin, sole proprietor, pero yung processing namin, nag-convert kami into cooperative. Kasi malaki na po yung mass production na. Ayan. Tapos ito yung aming first harvest facilities, fermentation box, dryer. Next slide. Yan, ito yung manual na pag-segregate ng mga beans. Mano-mano talaga. Bawat, yung itong 5 pesos per kilo, yung kanilang nagawa. Pag nakatapos ka ng 100, 500 kilos na yun. Next. Ayan, ito yung roasting machine. Pwedeng wood, pwede din electric. Ngayon sa Davao po, meron po itong young entrepreneur sa Davao. Gumagawa ko sila ng 3-in-1 na cacao grinding. Pwedeng wood, electric, diesel. Ayan. Next. From wood na cracker, ayan, nag-improve na po ng kaunti. Electric na po yung cracker natin. Next. Ito naman yung grinding machine. This is 3 horsepower na. Ayan. So, ayan, improve na po progressively. Huwag niyong biglain na pag-start agad 5 horsepower agad. No. Unti-unti lang. Next. Ito naman yung molding area, packing area. Pwede po kayo maging supplier din ng mga stainless steel. No, mga stainless steel, mga molder, another business na naman yan. Next slide, of course, yung ating mga finished products. And then, ito yung mga boxes natin ready for delivery. And aside from that po, at Cacao Prince, before I end,
Naniniwala po kami na we need to give back to the community. Doon po sa amin, may mga indigenous school, during Brigada Eskwela po, nagpapa-snack kami ng champurado. Yung mga hindi sumasali para lang sa champurado. Ayan. Next, ito naman po isang community doon sa amin na maraming malnourished children. According sa report, 2 out of 5 na bata are dying before they reach 10 years old. I'm not sure kung ganun pa rin yung status, pero yan po, meron po tayong feeding program sa ganyan. Alright, so life is like a box of chocolates. You never know who you can help. Ayan. Maraming salamat po sa inyo.